Inaamin ko rin na may mali din ako sa tinuturing kong magulang. Bumalik ako ngayong araw kala Nanay Glyza upang subukan ko na namang muli na kumbinsin siya dahil sa nangako ako sa kanyang lola na muli silang magkikita. Gustuin ko bang sabihin ng lahat ng totoo. Ayokong masaktan ng lola ko kasi matanda na siya eh. At ngayon nga ay mas naramdaman ko yung pagmamahal ni Nanay Glyza sa kanyang lola. Sa totoo lang, love na love ko ang lola ko kasi siya naging magulang ko. Subalit tila sa pagbabalik kong ito ay mabibigo na naman ako na kumbinsin si Nanay Glyza. Masakit din po sa amin yung nangyayari sa amin. Pero wala po akong galit sa lola ko kasi siya nagpalaki sa akin. Siya nag-intindi. Magandang araw sa lahat ng viewers natin, maging sa Facebook page, maging sa YouTube channel. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay niyo po sa ating mga vlogs. Ngayong araw, napabisita ulit kami dito kala Tatay Budoy, kala Nanay Glyza upang kamustahin po yung pakaramdam ni Nanay Glyza kasi nakita niyo naman, last time na bumisita tayo, medyo talagang emotional si Nanay Glyza at dumating pa sa punto na nag-walkout siya kasi nga medyo talagang hindi ko alam kung ano yung nararamdaman niya at ayaw niya pa talaga sa ngayon na umuwi sa kanila. Kaya sabi ko, wag natin pipilitin muna, respeto natin kung ano yung desisyon niya dahil siya po yung nakakaramdam niyan kung ano may nararamdaman niya. Kaya tara, kamustahin po natin, kasama ko yung cameraman natin na si Rans at si Commander na sa bahay pa. Mamaya may lalakarin din kami at tara po, samahan nyo kami. Nadatnan nga namin dito si Tatay Budoy na kararating lang at nag-ano siya ng mga kalakal. Simula umaga pa daw siya ganyan na nangangalakal sa sentro, umiikot para kumita ng pera. Alam naman natin na maaga talaga siya umaalis. Kamusta yung pakaramdam mo? Okay, kumpara nung nakaraang araw. Opo. Nanay, nung nakaraan, di ba sabi ko nga, hindi kita pipilitin kung ano po yung desisyon mo. Ano? Okay, ang sabi ko na lang sa inyo, pag-focusan natin muna sa ngayon, yung mga anak mo. Ano? Ngayon po is Friday, bukas Saturday. Sigurado wala silang pasok bukas. Bukas po kami pupunta sa kanila para po makausap ko isa-isa yung mga anak ninyo. May paunawa ko din na kung ano yung sinabi mo sa akin na hindi mo talaga ginusto na iwan sila, di ba? Okay, nanay, may ano lang ako, may ilang ano lang ako sa iyo, may ilang tanong lang ako naman tungkol dito sa mga anak mo. Ano? Nanay, ito po bang tatlo ninyong anak simula po ba noon magkakahiwalay na talaga kayo? Hindi man po. Nakasama ko yung mga anak ko, yung bunso o yung panganay ko po hanggang sumunod itong kahulihan saka itong yung aking binata nga. Ibig sabihin po ba, nanay, ito po si Lamarck at saka itong anak niyong tatlo nagkasama-sama sa isang bubong o nagkikita lang? Nagkikita lang po. Pero ang banding nila ay parang talagang na-miss nila ang isa't isa lagi. Parang kumbaga parang ramdam mo, nakikita mo sa kanila na talagang nananalaytay sa dugo nila yung tinatawag na lukso ng dugo. Na kumbaga, kasi kapag lukso ng dugo, kahit pa matagal kayo hindi nagkasama, one time lang kayo niyan magkasama, nandun agad yung closeness, yung parang may pagkakahawig sa kung ano yung gusto ng bawat isa. Ganun yan kapag talagang dumadali sa katawan yung iisang dugo lang, di ba nanay? Okay. Ito po ba, nasan ang ama nitong mga ito? May asawa na po yun, yun, na tatay niyan, mga bata. May asawa ng iba. May anak na rin po ba na bago? Na iba? Kasi po nung umalis ako dito, gusto ko kasi kaya ako umalis dito para maibigay ko ang konting kaginhawahan do sa mga anak ko. Pero pagbalik ko, saan po kayo namasukan noon, nanay? sa Maynila po, Bilang katulong. para sa mga anak nyo. Buhay na nun si Mark. Hindi pa buhay si Mark noon. Pagbalik ko galing ng Maynila, nagtanong ako doon sa namatay na biyanan ko. Sabi ko, mama, nasaan yung
papatay yung bahay. Bakit wala? Poste lang. At yung alagang baboy nasaan? Pundar niyo po yun? Hindi sila nakaimik. Sa side yun ng asawa mo? Kaya pag Hmm. ano ko, nabigla na lang ako na nakita ko na may kinakasama na yung asawa ko. Sa totoo lang. Pagbalik mo, ibig sabihin pala parang lahat ng pinaghirapan mo sa Manila nawala ng say sayon. At yung kilala ko pa yung trumaydor sa akin. Kumbaga yung naging Hinay- asawa ng mister mo, kilala mo. Kaibigan mo pa yata, ano kaibigan mo ba? Hindi. Kaibigan ko yun. Ay ganun. Parang pag may problema siya sa tiyahin niya, sa amin nalapit yun. Yung pala, Sa'yo tatraydorin lang din pala niya ako. Grabe. Pero huwag tayo magbanggit ng pangalan nanay ha. Para iwas ano tayo. Okay. So may mga gantong istorya. Marami tayong nagko-comment na dapat i-private yung mga gantong pag-uusap. Ito po mga kalingap kasi ano ito para din itong teleserye, kaso nga lang ito in real life. Ano nanay, bago naman kami nagpasok talagang ready sila na may bahagi. Parang ano din, parang maraming television na programa na ganito na binabahagi nila yung buhay nila. Ganito po yung ganito po yung ginagawa natin sa vlog natin. Okay, kasi dito paano may matututunan yung iba, 'di ba, nanay? Kung hindi nila alam yung kwento ng buhay ng isang kagaya nila na Nanay Gleisa na dapat pala baguhin natin ganito, dapat pala ganito gawin natin para hindi tayo maging ganito. Para mga ganung bagay. Okay. So nanay, nung nakaraan nabanggit mo din pala sa akin sa vlog natin, alam ko yung mga nakapanood na humingi ka po ng paumanhin sa lola mo. 'Di ba? Humingi ka po ng paumanhin. Bakit po nanay? Ibig sabihin po ba noon parang aminado po tayo na may nagawa din tayo na hindi maganda sa lola mo nung anong araw? Meron din talaga. Sa totoo lang, inaamin ko rin na may mali din ako sa tinuturing kong magulang. Pero, masakit din po sa amin yung nangyayari sa amin. Pero wala po akong galit sa lola ko kasi siya nagpalaki sa akin. Siya nag-intindi. Siya nagpalakad sa akin, nagsakripisyo. Ibig sabihin, nanay, wala talagang problema sa lola mo, no? Kasi nakita ko din talaga sobrang bait niya kasi isipin niyo po nanay, kahit na nasa ganong edad na siya, alam niyang nasa tamang edad na kayo, pero hinahanap-hanap niya pa rin kayo, pinapahanap niya kayo, mga ganun po. Sa totoo lang, love na love ko ang lola ko kasi siya naging magulang ko eh. Talagang mahal niyo po si lola niyo. Walang araw at gabi, hindi ko siya naiisip kung kamusta na siya. Simula kasi nung mamatay ang mama ko, siya nang tumayong magulang ko eh. Grabe. Pero nararamdaman ko. Ayoko. Makasakit din ang kapwa ko. Gustuin ko mang sabihin ng lahat ng totoo. Ayokong masaktan ng lola ko kasi matanda na siya eh. Tama na po, nay. Nanay, ganito lang. May mga suggestion din kasi yung viewers natin na hinahalimbawa lang naman nila na, di ba po, si Jesus, nung panahon niya, natuto siyang magpatawad. Ganon din ang Diyos, di ba? Ganon ang Diyos, di ba? Ang Diyos noong araw natuto siya magpatawad sa mga tao. Kumbaga di ba, siya yung mas makapangyarihan kasi sa atin tayo lang tayo. O bakit po, kumbaga siya nagawa nga niya magpatawad, bakit po tayong tao parang ang hirap sa atin na magpatawad sa kung sino man yung nakagawa ng mali sa atin. Yun lang naman po yung gusto sana mong request ng mga viewers, na luwagan po natin yung puso natin na magpatawad sa kung sino man yung tao nakagawa sa atin ng mali. Pwede bang mangyari yun, Nay? Bakit po, nanay? Bakit hindi nyo kaya magpatawad? Kagaya nga po na sinabi ko, Nay, tayo tao lang tayo. Na isipin natin yung Diyos nga,
Siya yung pinakamakapangyarihan sa lahat pero nagawa niya magpatawad. Tayo, tao lang tayo, ba't di natin kaya? Kasi nanay, ako gusto ko magkaharap-harap po kayong pamilya nyo para mapag-usapan po ninyo na maayos. Kasi wala po bagang nalulutos na problema kapag hindi pinag-uusapan. Yung ang nag-uusap na may problema, nag-uusap lang sa chat, nag-uusap lang sa text, ang hirap ayusin nun. Kasi hindi natin alam yung expression kung ano ba yung feelings niya habang tinatype niya yung message na yun. Eh yung pa kayang hindi nagkakausap, di ba? Kaya nanay, ang request ko lang sana dumating yung time. Kasi ang unang-unang iniisip ko po dito, yung lola mo, pangalawa, yung family nyo. Na ang sarap sa pakiramdam po baga na anytime, bibisita tayo sa pamilya natin, welcome tayo. Andyan yung pamilya natin na i-welcome tayo. Ang sarap po nun sa pakiramdam. Tapos ang bigat Wala naman po sa nun sa pakiramdam na, ano po nay? Wala sa kanila yun. Malay nyo po noon yun, pero ngayon, iba na. Kasi matagal na pong panahon na di kayo umuwi. Maari pong halimbawa na lang, di ko sure ito hindi ko sigurado. Kung sa pakiramdam siguro ni nanay, iba yung pakiramdam niya noon sa trato sa kanya. Pero lahat naman po baga nagbabago. Mali naman natin ngayon, iba na pala. Hindi na ganun yung pagkikitungo nila sa'yo. Kung sakali man nga na ganun noon. Malay natin, matatandaan na din sila. Ngayon, iba na. Kasi lahat po nanay ng bagay nagbabago. Yan mo nga ikaw nun, mataba ka. Ngayon, payat ka na. Payat na. Nagbago. Ganun din pong ugali. Kung noon medyo magaspang o ano man, ngayon pwedeng makinis na yung ugali. Di ba? Ako nanay, sinusubukan ko lang kayong kumbinsihin. Kahit na may mga nagsasabi nga sa akin na viewers, huwag na kitang pilitin, pero ginagawa ko lang kung ano yung sa tingin ko pong tama. No, nanay. Kasi kung mali po yung ginagawa ko, hindi ko na ito tutuloy. Ba't ko naman ipilit yung mga kasama sa inyo? Sana nanay, dumating yung kagaya ng palagi kong sinasabi, dumating yung oras. Mapag-isipan niyo po yung sinasabi ko sa inyo. Matuto po tayo magpatawad. Sa natin yung puso natin na patawarin yung mga mabigat sa dibdib natin na tao. Kasi aminin man natin sa hindi na tayo din nagkamali din tayo sa kanila. Kagaya ng unang-unang vlog namin, di ba? Na sinabi nyo yung Part 1 ata yun. na nadamay nyo yung mga pamilya Part 1, nyo. Part 2 yun. Pero sila, wala na, move on na sila, pinatawad na nila kayo. Kung ano man yung naging sama ng loob nila noon sa'yo, wala na, napatawad na daw nila kayo noon. Wala na sa kanila yun. Ganun po kasi dapat ang tao na marunong magpatawad. Kagaya nila, pinatawad na nila kayo doon sa nagawa nyo na yun. Sana nga ganun. Sana ganun na ang mangyari. Pero ako hindi. Sige po nay, kung ganyan po yung decision nyo, kasi wala naman kami magagawa po kung ganyan yung decision nyo. Hanggang ano lang naman kami, hanggang suggestion lang kung ano yung sa tingin naming makakabuti. Pero nasa inyo pa rin po yung huling desisyon, ano? Parang magulang at anak lang po yan. Ang magulang hanggang payo lang, nasa anak pa rin yung huling desisyon. Ano nanay? O, ikaw tatay Budoy, ano ba sa tingin mo? Ano ba yung makakabuti? Sa asawa ko, masasabi ko lang po sana magpatawad tayo kung ano yung mga nagawa nila pagkukulang sa atin. Tapos, kung totoo man po yung sinasabi nila na nagbago na sila ng ugali, titingnan po namin kung talagang nagbago sila ng ugali. Okay. Pero sa tingin mo tatay, tama na magpatawad tayo. Opo, tama lang po na magpatawad. Okay. Sana nay, mapakinggan mo rin si tatay. Tama rin yung sasabi niya. Okay, may iba na lang tayo. Huwag na muna natin pilitin dyan si nanay sa bagay na yan. At nagbalik lang tayo dito din para subukan ulit. Kasi nga, para isahan na lang sana na kapag nagtagpo yung si Nanay Gles at mga anak niya, pwede din nating isama si Lola kahit dun sa Santa Elena kung saan man dun may restaurant na pwedeng magsalo-salo para magkausap, mag-meet up ulit sila, iset natin.
walang problema yon na kung ano man yung gasusin doon sasagutin natin para lang sa kanila, para po magkaayos sila, yung pamilya nila. Wala pong problema. Kaya sinubukan ko ulit na bumalik at kumbinsin si nanay. Pero kung ayaw pa rin ni nanay, okay. Pero kung nanay, halimbawa, si lola mo lang yung isasama natin, tas kayo lang talaga, okay ba sa'yo yun? Ha? Bakit? Ba't ayaw niyo po? Ba't po nanay? Kahit si lola mo lang po, ayaw niyo? Akala ko po ba walang problema sa inyo si nanay? Wala po problema si mama. Bakit po ayaw niyo? Hindi pa banda. Hindi pa daw po handa. Hindi panda. Opo, kailangan daw po pagka nagpunta po sila dito, handa-handa na siyang humarap. Kailan pa yun tay? Matanda na si nanay. Hindi ko pa alam sa kanya. Diba, matanda na po si nanay. Kailan pa tayo maging handa kapag wala na po si nanay? Na pupunta tayo doon sa puntod niya. Mas masarap po na ipakita sa tao yung pagmamahal natin sa kanya kapag buhay pa. Pero pag patay na po at pabalik-balik tayo sa puntod niya, hindi na niya po yun alam. Hindi niya na po yun mararamdaman yung pagmamahal na papakita mo sa kanya. Pero kung ngayong buhay pa, may pakita mo sa kanya, dumating man yung oras niya, alam niya po yun sa sarili niya na mahal niyo siya. Ganun po yun. Okay, so sige nanay, sa ngayon bigyan ka pa namin ng space para makapag-isip po sa ganyan. Pero naniniwala ko kapag inano si Nanay Glyza ng nasa taas maisip niya po talaga yan. Okay. Nanay, ito pong mga anak ninyo ngayon, since sinabi niyo wala na yung lola na tinutuluyan nila, di ba? Patay na po. Sa tingin niyo po kaya ngayon sinong bumubuhay sa kanila? Siguro po yung mga tiyahin. Yung kapatid ng asawa ninyo. Isa rin po yung talagang hirap din po at may mga anak din po. Kung papayag sana yung mga tiyahin, kahit dito na lang mga anak ko mag-aral. Sinasabi ng mga viewers natin na si Mark nga daw nahihirapan sila Nanay Glyza na pag-aralin, paano pa daw kaya kung nandito. Kasi hindi naman po ang gagawin po natin ditong setup, makapagtapos muna yung panganay ni Nanay Glyza at siya ang tumulong sa kanya mga kapatid na dalawa na nag-aaral. Dahil bibigyan nga po namin siya ng trabaho, kung gugustuhin niya lang, open po ang shop namin ng munting negosyo. Sa totoo lang kami, wala kaming kinikita sa business namin. Ang kumikita lang dito yung tao namin. Kasi hindi ko kayang ibigay ng mahal. Kasi alam ko yung buhay ng mga tao dito. At sobrang mahal ng bilihin ngayon. Kaya halos wala kaming kinikita. Pero okay lang yun. Kumbaga, at least may natutulungan kaming tao. Nagkakaroon sila ng trabaho. Kaya ganun ka-open yung shop namin na willing pa ako na magturo. Kagaya po, ganyan yung setup namin sana sa anak ni Nanay Glyza. Kung makapagtapos siya, willing siya magtrabaho dito para kasama niya yung mama niya. Sasahod siya. Wala naman masyadong gastos dito ang school. Tulungan niya yung mga kapatid niya na makapagtapos naman ng pag-aaral. Di ba nanay? Ngayon nga daw sanang bakasyon, kung makakasama daw nung kapatid niyang bunso na si Danny, sabay silang matrabaho sa shop ni Marcos para masaya. Opo. Kasi sa totoo lang, tuwan-tuwa ang kapatid mo na kahit papano, nakikita kayong magkakapatid na yan nga, nag-aaral si Tutoy para may tagatingin din sa kanya, lalong-lalo na doon sa mga kapatid niya. Miss na miss ka na ng kapatid mong bunso. Gusto kanya makita. At pag daw nagkita-kita sila daw, talagang mag-aaral talaga siya ng mabuti kasi nandito na yung mga kapatid niya, may magtatanggol na sa kanya. Okay. Nanay, yung mga anak po ninyo wala naman itong magiging problem kay tatay ko nandirito. Ay, tuwa nga po yung asawa ko.
at least magkakasama na daw yung magkakapatid, lalo-lalo na yung yung bunso niyang kapatid. Sobrang namimiss, excited na nga yung kapatid niyang bunso na makita silang magkakapatid. Ikaw ba, tatay, kaya mo bang itrato sila na totoo mong anak? Ayun po, ganun din po. Pag sa pagtrato ko sa anak nito, ganun din po ang gagawin ko pagtrato sa kanila. Aalagaan ko rin po sila. Walang mababago, tay. Wala po, hindi po ako magbabago kahit kailan. Wala po. Kaya mo silang ipagtanggol kung sakali mang anumang ano. Opo, kaya ko po. Kahit buhay ko pa handa ko ibigay sa kanila. Si tatay, iba talaga si Tatay Budoy. Maging ama, talagang kahit hindi niya sariling dugo, ay ituturing niyang kadugo. Ganun si Tatay Budoy magmahal. Kikita naman natin sa message ni Mark sa kanya nung nag-vlog tayo din, na talagang wala daw siya masabi kay papa niya na sa pagiging ama, na kahit hindi siya totoong ama, ipinaramdam daw ni Tatay Budoy na siya yung totoong ama ni Mike. Ito po bang tatay ni Mike, wala na bang, hindi ba nakontak sa inyo? Kay Mark, hindi ba nagkukontak? Ang request sana ng anak niya, mag-message man lang daw kahit hi lang daw sa kanya. Masaya na siya. Kahit wala siyang matanggap na suporta, yung Makausap man lang. makausap man lang daw niya at masabi sa kanya, good luck anak ko, mag-aral kang mabuti. Yun ang hinahantay niyang pagkakataon lagi. Na mangyari. Kaya lagi siyang para baga siyang laging malayong iniisip. Pag naglalakad nga siya dyan, madating dito galing school. Sabi ko, ano anak, kamusta? Ito, ayos po mama. Sarap sana ng pakiramdam mama kung may nagsasabi sa akin ng kamusta ka na anak, kamusta na pag-aaral mo. Yun ang hinahanap ng anak ko. Sa totoo lang. Sana kung nakikinig ka man ngayon, yun lang naman ang hinihiling ng anak mo. Yung mabati mo siya, makita ka man lang niya sa cellphone, ma-chat mo man lang daw siya, masaya na siya. Kahit araw-araw daw siya pumasok, kahit walang pasok, inspirasyon lang daw niya yung paghain niya sa kanya. Kasi naiinggit din daw siya sa mga kaklase niya na parating binabati ng ama. Pero para sa akin naman andito naman si Tatay Budoy, di ba? Pero yun nga lang, iba pa rin yung may message man lang yung totoo niyang ama, di ba? Yung biological father niya. At least man lang nangangamusta man lang. At least Wala man daw maramdaman ni siyang Mike. hinihiling na kahit ano, yung makita man lang daw siya sa cellphone, makausap, kahit saglit lang. Kasi ang swerte na sana ni Mark kung sakali magkataon, dalawa yung tatay niya na nagmamahal sa kanya. Si Tatay Budoy na nandito tumatayo sa kanya para iparamdam na may tatay siya dito. Kaya Tapos minsan may ama pa siya nagtatago siya na dito. ano po, Nay? Kaya minsan nagtatago siya minsan. Pag binadaan na magkasama ang mag-ama, kahit saan. Okay. So yun, di natin maalis sa bata yun na maghanap ng tatay pa rin na totoo. Kasi parang ganyan din naman ako noon. Kahit na matagal kami iniwan hinanap at hinanap ko pa rin naman. Kaya ganyan naman talaga yung kadalasan nangyayari once ang bata iniwan. Pagdating na may isip na yan, maghahanap pa rin yan. Kahit ano pa mang nagawang kamalian ng magulang, hanapin at hanapin ng bata yan. Okay, so sige nanay. Ngayong araw nagbisita lang ako dito at sinubukan kong kumbinsihin ka ulit. Pero sa tingin ko, ito na muna yung huling beses na ako kumbinsihin kita. Hayaan ko na ikaw na lang yung pag naisip mo na, ikaw na lang yung magsabi sa akin na handa ka na. Yun na lang yung gagawin namin. Okay, so sa mga viewers natin na nagsasabing wag ipilit kung ano man, irespeto. Nire-respeto po natin. Pero sinusubukan pa rin natin kung ano yung alam nating tama. Yun lang naman po yun. Okay, so salamat ulit sa lahat ng nagmamahal kay Nanay Gleisa, kay Tatay Budoy.
At malapit na po, road to 8 million views yung ano nila sa Facebook. Yung naging episode natin dun sa pagsabi ni Tatay Budoy na yun nga, may kaya pala sa buhay ang side ng family ni Nanay Gles, at which is totoo naman talaga. May kaya po sila, pero hindi nila sinasabi na mayaman sila. May kontento lang sila kung ano yung meron sila. Pero kung ano yung meron sila ngayon, talagang medyo okay din yung buhay nila. Hindi sila yung sa masasabi mong naghihirap, hindi po. Okay po ang buhay nila kasi nagawa nga po nila na mag-build ng house na makita nating talagang konkreto. Hindi naman po magawa yan ng naghihirap na tao. Kaya dahil yun sa pagsisikap nila, kasi nagsikap sila, yun yung naging bunga. Yung nagkaroon sila ng ano sa buhay, di ba tatay? Nagkaroon sila sa buhay dahil sa pagsisikap nila yan. Sa pagsisikap nila yun. Kung gusto nila magkaroon ng sarili bahay, nasa pagsisikap po yun. Kahit po ako, pag ako'y nagsikap, magkakaroon din ako niyan walang araw. Masikap ka naman, nagsisikap ka naman tatay. Kaso nga lang, ito po kasing trabaho ninyo, halos sumasapat lang din talaga. Pero kung ito pong sipag ninyo ay halimbawa na lang, bata pa si tatay, ganito siya kasipag, ipunta mo po to sa ibang bansa si tatay, mayaman na po ito. Kaya nga lang, yung sipag po ni tatay dito sa Pilipinas, napakaraming masipag. Kaso nga lang, kapag dating sa salary, kulang na kulang. Ganun po dito. Yan po yung real talk dito sa atin sa Pilipinas. Napakaraming mahirap. Magtataka po kayo, bakit yung magsasaka? Sobrang hirap ng ginagawa nila. Pero bakit ganun pa din po yung nagiging buhay nila? Kasi po, kulang na kulang. Ganun din po ang karpentero. Mga karpentero, bakit sobrang hirap ng ginagawa nila? Nasa initan. Ang hirap mag-build ng house. Pero magkano lang po yung salary nila? Di ba po? Malaki yung trabaho, maliit ang sweldo. Di ba tatay? Opo, ito nagagawa ng karsada dito. Kulang at arawan na lang ay Kulang pa rin. Kulang pa rin. Ganun Ako po kasi. pa kaya. Kaya tatay, wag mo po sabihin na parang hindi ka pa nagsisikap sa ngayon. Masipag ka po. Masipag si Tatay Budoy, kita naman natin. Kahit na inaabutan ng cash o may allowance dito, hindi mo pa rin siya matadat na lagi nandito lang sa bahay. Opo. Nasa kalsada pa rin, nagtatrabaho, naghahanap buhay. Hindi tumitigil, ulan, araw. Pero yun nga, sakto lang din, pangkain, pang konting allowance siguro.